Anong ginagawa mo dito sa opisina ko? Medyo kalma nitong tanong sa kanya. Ha? Ano kasi? Nauutal ang sabi niya at hindi siya makapagsalita ng maayos dahil naiilang siya sa mga tingin nito. Pwedeng magsalita ka ng maayos? Sinasayang mong oras ko. Hindi mo ba alam na bawat minuto at oras ko ay importante sa akin? Kaya kung anong man ang sasabihin mo ay sabihin mo na. Paano ba ako makakapagsalita ng maayos? Naiilang ako sa tingin mo. Tura nito sa isip. 5 minutes. Bibigyan kita ng 5 minuto para magsalita. Ha? Napakaikli naman nun. Pwede bang kahit 10 minutes? Hirit pa niya. No, your time is start now. Anito. Tumalikod ka muna. Anya. What? Bakit ako tatalikod? Iritadong wika nito habang kunutoong nakatingin sa kanya. Naiilang ako sa tingin mo kaya tumalikod ka na para masabi ko na yung gusto kong sabihin. Nakita niya ang pagngisi nito at ang kakaibang kislap na naglalaro sa mga mata nito. Kaya naman lalo siyang kinakabahan. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at mabilis siyang nilapitan. Umatras siya pero napasandal na lamang ang likod niya sa wooden desk nito. You know what? I miss you. Nangaakit na sabi nito na bahagyang yumukod para magtapat ang kanilang mga mukha. Nalunok niya ang kanyang laway. Miss mo na ako? Bakit? Nauutal niyang turan. Pilit niyang nilalayo dito ang mukha niya, kaya naman halos mabali ng kanyang likod sa pag-iwas dito. Miss daw niya ako, pero bakit? Nagtatakang tanong niya sa isip. Gusto ko na ulit matikman ang matamis mong labi. Pausang tinig na turan nito. Nagtindi ka ng balahibo niya sa buong katawan dahil sa sinabi nito. At dahil walang masabi, itinaas niya ang kanang kamay at idinampi sa noo at leeg nito. May lagnat po ba kayo? Kinakabahang tanong niya. Hinawakan naman ito ang kanyang kamay na lalong nagbigay ng kaba sa kanyang dibdib. Pero agad din itong binitawan ang kanyang kamay. Pawisan, pasma ka. Ayoko sa babaeng may pasma. Anito na mabilis na lumayo sa kanya at bumalik sa likod ng desk nito at napaupo. Pasma lang ayaw mo na? Siyempre mamamawis talaga to no kasi kinakabahan ako. Anya na pinahid ang kanyang kamay sa suot niyang damit. Your time is up. Makakaalis ka na. Ha? Hindi ko pa nga nasasabi yung ipinarito ko eh. Kumakamot sa ulo na turan niya. Kanina ka pa kasi. Hindi mo pa sinasabi. Busy na ako kaya umalis ka na. Hindi pwede. Naiinis na turan niya dito. Kung hindi ba naman siya nito nilandi, di sana kanina pa niya nasabi na buntis siya at ito ang ama. Tinaasan siya nito ng kilay. Sinisigawan mo ba ako? Allison, relax ka lang, okay? Kalma niya sa sarili. Ngumiti siya yung ngiti-ngiti at abot sa tenga. Dako, hindi po sir. Kayo po, please po, kahit 5 minuto ulit bigyan niyo po ako. Anya na pinagdikit pa ang kanyang mga kamay na animoy nananalangin. Tinitigan siya nito bago nagsalita. Okay, your 5 minutes start now. Sumusukong tura nito. Okay, ito na. Kaya ko to baby. Anya sa isip. Huminga siya ng malalim at sana'y matanggap nito ang sasabihin niya. Buntis ako at ikaw ang ama. Tura niya. Tiningnan niya ang reaksyon nito pero blanco. Wala. Nanatili lang tong nakatingin sa kanya. Wala ka bang sasabihin? Kinakabahang tanong niya. Get out. Ha? I said get out. Kung ayaw mong tumawag ako ng security guard. Bulyaw nito sa kanya. Pero, get out now. Taranta siyang mabilis na lumapit sa pinto at lumabas. Nangangatog na rin ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang umiyak pero walang luhang lumalabas. Sorry baby, parang ayaw sa atin ni daddy. Anya na hinaplos ang kanyang sinapupunan. Mabigat ang dibdib na nilisan niya ang Monteliano building ng walang lingon-likod. Dahil sa iniisip, hindi niya napansin ang pagdating ng isang pulang kotse, kaya naman muntik na siyang mabunggo doon. Buti na lang mabilis na nakapagpreno ang driver nito. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makakilos. Bumukas naman ang pinto ng driver's seat
at lumabas ang isang napakagandang babae na parang anghel na bumaba sa lupa. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong nito nang makalapit sa kanya. "Okay lang po ako, ma'am," sagot niya. "Mukhang malalim ang iniisip mo. Basta wag ka na lang kasing tatawid." Bahagyang nakangiting turan nito. "Pasensya na ho." Anya na akmang tatalikuran na to, pero hinawakan nito ang kanyang braso. "By the way, I'm Cassandra Zira." Anito na nilahad ang kamay. "Allison." Tugon niya na tinanggap ang pakikipagkamay nito. Kahit pangalan niya napakaganda. "It's my pleasure to meet you, Allison." Tumango siya bilang tugon. "Would you mind if I invite you for a coffee?" Nakangiting anyaya nito. "Salamat po pero kailangan ko nang umalis." Tugon niya na bahagya itong ginitian. "Alright, just be safe." Nakangiting tugon nito. Napakaganda ng babae na animis ang modelo. "Salamat. Mauna na muna ako." Anya na tinulukuran na to at naglakad na palayo. Drake's POV. "She's crazy. Kala niya maniniwala ako na buntis siya." Nagpupuyos ang dibdib na naturan niya kay Jason na ngayon ay tikaw mang bibig na nakatingin sa kanya. "Hindi imposible kung may nangyari sa inyo, Chairman. At kung kayo ang nauna sa buhay niya." Tura ni Jason na nanatili ang seryosong mukha. "Oo nga naman, Drake. May nangyari sa inyo at hindi mo maitatanggi na ikaw ang unang lalaki sa buhay niya." Anas ng munting tinig sa isip niya. "Hinihingi ko bang opinyon mo?" Bulyaw niya dito. "I'm sorry, Chairman." Hinging paumanhin nito na niyuko ang ulo. "Pero may punto ka. Sige, puntahan mo ang babaeng yun at dalhin mo sa doktor." "Bakit ko po dadalhin sa doktor?" Kunot noong tanong nito. "Ipa-check up mo sa OB para masiguro kung buntis talaga siya. At pag buntis nga, dalhin mo siya dito at kailangan naming mag-usap." "Ngayon ho, Chairman?" "Yes. Nauna. Huwag ka nang maraming tanong, just go." "Yes, Chairman." Anito na mabilis na tinungo ang pinto, pero bago pa nito mahawakan ng siradura, bumukas na yon at bumungad si Cassandra. "Good morning, Miss Cassandra." Bati ni Jason dito. "Good morning." Ganting bati nito na gumuhit ang isang malapad ng ngiti sa mga labi. "Maiwan ko na ho kayo." Paalam ni Jason na tuluyan ng lumabas ng pintuan. "What are you doing here? Akala ko ba next week pagdating mo from States?" Salubong na tanong niya rito. Hindi mo man lang pa ako yayakapin?" Nakalabing sabi nito. "Come here." Anya na binuka ang dalawang braso at agad naman tong lumapit sa kanya at pumaloob sa nakabukas niyang mga braso. "Namiss kita." "I miss you to Drake." Anito. Ilang saglit sila sa ganoong posisyon nang kumawala to sa pagkakayakap sa kanya. "How's mom and dad?" Tanong niya. Simula nang mag-turnover siya bilang CEO sa Amerika na nanatili ang kanyang mga magulang, kasama si Cassandra, naka-triplets niya na isang modelo. Nasa Amerika din ang isa pa nilang ka-triplets na si Theo. na si Theo, na siya namang namamahala ng iba pa nilang negosyo. Siya lamang ang naiwan dito sa Pilipinas. Okay naman sila at mahal na mahal pa rin nilang isa't isa. Para silang mga teenager kung maglambingan. Ani Cassandra na umupo sa ibabaw ng kanyang wooden desk. "Ikaw, kailan mo sila bibisitahin?" Tanong nito. "I don't know." Kibit balikat na sagot niya. Miss ka na ni Mama." Nginitian niya ito. "Kaya ka ba umuwi ng maaga para kumbinsin akong bisitahin si na Mama?" Gumanti ito ng ngiti. "Parang ganun na nga. Don't worry. Pag lumuwag ang schedule ko, bibisitahin ko sila. How about Theo? How is he?" Nagkibit ito ng balikat. "Hindi na rin kami nagkikita halos masyado. Busy ang isang yun. Ewan ko ba kasi sa inyong dalawa. Masyado kayong seryoso sa negosyo. Wala na kayong time sa pamilya natin." Wika nito na may halong pagtatampo sa tinig. "Ayaw lang namin na bumagsak ang negosyo ng pamilya natin. Ikaw kasi puro kalakwatsa." "Hindi naman. Siya nga pala, pinapatanong ni Mami kung kailan ka raw mag-aasawa. Kasi raw gusto na nilang magkaapo." Biglang pumasok sa isip niya ang babae na kanina lang ay sinabi sa kanya na buntis to at siya ang ama.
So pag nagkataon na totoong buntis to, may instant apo na ang kanyang mamagulang. Kibit balikat lang ang sinagot niya dito. Anyways, where you gonna stay while you are here? Pupunta ako sa Bicol. Bibisitahin ko sina lola doon. At gusto ko pati ng hangin sa probinsya. I see. Well, enjoy then. Maikling sagot niya. Tanging ang magulang na lamang ng kanilang ina ang buhay, samantalang ang lola nila sa kanyang amay matagal nang pumanaw dahil sa sakit sa puso. Ang lolo naman nila ay matagal na ring wala. I'm hungry. So let's eat something. Aniya na tumayo sa pagkakaupo. Kahit triplet sila, medyo ibang mukha nito sa kanilang dalawa ni Teo. Kasi sila ni Teo halos iisang mukha. Mas kamukha nila ang kanilang daddy. Samantalang ito nakuha ang features sa kanilang mommy. Siguro dahil sa babae ito. Okay, let's go. Sagot niya. Hinawakan niya to sa siko at iginaya palabas ng kanyang opisina. Jason P.O.B. Baliw yata talagang boss niya. Papaalisin tapos ngayon papabalikin. Kung hindi lang niya kailangan ng trabaho. Matagal na siyang nag-resign dahil sa pabago-bago nitong ugali. Kawawa naman ang babaeng yun. Pag napatunayang buntis nga siya. At anak nga yun ni chairman. Sana talaga hindi na lang siya buntis. Para hindi siya masadlak sa sitwasyong pagsisisihan niya. Allison P.O.B. Pagdating sa kanila, humiga siya sa kanyang katre. Nahihilo na naman kasi siya. Nabubwisit siya kay Drake. Hindi niya alam kung naniniwala ba to sa kanya o hindi yung basta na lamang siya dito pinaalis. Kung ayaw niya, edi wag. Hindi ko naman siya pipilitin kung ayaw niya. Anya sa isip. Allison anak, ayos ka lang ba? Opo mama. Maikling tugon niya. Habang nakapikit ang kanyang mga mata. Nalulula pa rin kasi siya kapag kaididilat niyang mga mata niya. Lumapit ito sa kanya at idinampi ang likod ng palad sa kanyang noo. Wala ka namang lagnat. O siya, magpahinga ka na lang muna. Ako na lang magluluto para makakain ka. Sige po. Pareho silang napatingin ng kanyang mama sa pintuan nang biglang may kumatok dito. Sino kaya to? Anas ng kanyang mama na binuksan ng pinto. Hindi niya kita kung sino ang kumakatok sa kanilang pinto dahil may nakaharang na kortina sa paanan ng kanyang katre. Sino po sila? Narinig niyang tanong ng kanyang mama. Pwede ko hubang makausap si Allison? Narinig niya namang tura ng pamilyar na tinig. Parang narinig niya na ang boses nito kung saan hindi lamang niya matandaan. Anong kailangan mo sa anak ko? Narinig niya ang takang tanong ng kanyang mama. May importante po akong sasabihin. Sandali. Allison, anak, may naghahanap sa'yo. Tawag sa kanya ng kanyang mama. Pasok ka, iho. Ano pa lang yung pangalan? Muling tanong ng kanyang mama. Jason po. Pagkarinig ng pangalang yon ay agad siyang napabangon. Jason? Hindi kaya ito yung lalaki sa opisina ni Drake? Kaya pala pamilyar ang boss ito. Anong ginagawa nito sa bahay nila? Anong sasabihin mo sa anak ko? Tungkol po sa Jason! Mabilis siyang putol sa maaari nitong sabihin. Muntik nang masabi nito sa kanyang mama na buntis siya. Halika, nun tayo sa labas. Aya niya dito na hinila sa braso. Nagtataka namang sinundan sila ng tingin ng kanyang mama. Ano ka ba? Muntik mo nang masabi sa mama ko na buntis ako. Papatayin mo ba yung mama ko? May sakit siya sa puso kaya bawal siyang mabigla. Sermon niya sa lalaki. Oh, I'm sorry. I didn't know. Sagot nito. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago nagsalita. May sakit sa puso ang mama ko at kakagaling lang niya sa ospital. Bawal siyang mabigla at baka sa susunod na atake niya, hindi na niya kayanin. Ganun ba? Pasensya na. Pero halika na. Ayan ito sa kanya na hinawakan siya sa kamay. Agad naman niya yung binawi. At saan naman tayo pupunta? Utos ni chairman na dalhin kita sa doktor para ipa-check up. Para malaman kung buntis ka talaga. Ano? So hindi siya naniniwala sa akin. Inis niyang turan. Hindi naman sa ganun. Huwag mo na siyang pagtakpan. Umalis ka na. Hindi ako sasama sa'yo. Anya na tinalikuran to. Please, Miss Allison. Siguradong magagalit siya pag hindi ka sumama sa akin. Wala akong pakialam sa galit niya. Pero Miss Allison, wala nang pero. Umalis ka na.
at bumalik sa amo mong saksakan ng sama ng ugali. At sabihin mo, pag ako nagkaroon ng pagkakataon, puputulan ko siya ng kaligayahan niya. Para hindi na siya makaagrabyado pa ng iba. Nakahalukip-kip na tura niya. Ikaw ang bahala. Sige, alis na ako. Laglagang balikat na tura nito. Ingat ka. Anya, na tinalikuran na to. Medyo nawala ang hilo niya sa inis sa Drake Montiliano na yon. Oh, anak, umalis na ba ang bisita mo? Salubong ng mama niya sa kanya pagpasok niya sa kanilang bahay. Opo, ma. Maikling tugon niya. Hindi pa dapat itong malaman na nagdadalang tao siya. Hahanap pa siya ng magandang tiyempo. Ganun ba? O siya, magpahinga na lang ulit. Opo, mama. Muli siyang huminga at ipinikit niya ang mga mata. Pero hindi naman siya makatulog. Bumabagabag pa rin sa isip niya ang kalagayan niya ngayon. Tumulog ka na lang at huwag ka nang mag-isip ng mag-isip pa. Makakaapekto yun sa pagbubuntis mo. Sabi ng munting tinig sa isip niya. Tama, matutulog na lang ako pagkagising ko na lang saka ako mag-iisip. Anya sa sarili. Mariin niyang pinikit ang mga mata at pilit inalis ang mga gumugulo sa kanyang isip hanggang sa tuluyan na nga siyang makatulog. Sa palengke, mga suki, bili-bili na dito. Sariwang-sariwang tinda kong isda. Malikas niyang sabi. Nako mga suki, dito na kayo bumili. Mas sariwa ang mga tinda ko. Malakas na sabi rin ni Eda na tumingin pa sa kanya sa biirap. Bruha, anya sa isip. Magkano ang kilo nitong galunggong? Tanong ng isang matandang namimili. 120 po tay. Sagot niya sa matandang lalaki. Okay sige, bigyan mo ako ng 2 kilo nitong galunggong. Nakangiting wika ng matanda. Sige po, sandali. Anya na mabilis tinakot ang isda at nilagay sa kanyang timbangan. Nang makuha ang saktong 2 kilong isda, inilagay niya yon sa plastik at inabot sa matanda. Kumuha siya ng tubig sa tabi at iwinisiwa sa mga tinda niyang isda para manatili itong sariwa. Anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Napatingin siya sa nagsalita at para siyang nabato-balani nang makita to. Ikinurap niya ng paulit-ulit ang kanyang mga mata dahil baka namamalikmata lamang siya. Pero hindi. Totoo ang kanyang nakikita. Si Drake. Nasa harapan niya at nakasuot pa to ng formal suit at kitang-kita niya sa mukha nitong pagkairita. Anong ginagawa mo dito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Bakit hindi ka sumama kay Jason? Balik tanong nito na hindi pinansin ang kanyang tanong. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong muli niya na inilinga ang paningin sa paligid. Halos lahat ng tao sa palengke ay manghang nakatingin sa kanila. Pwede bang sagutin mo ang tanong ko? Hindi yung puro tanong din ang ibabato mo sa akin. Bakit hindi ka sumama kay Jason? At bakit ako sasama sa kanya? At saka umalis ka dito. Hindi ka bagay dito. Taboy niya rito. Hi Mr. Pogi, sabat ni Eda na nagpapapi ice pa kay Drake. Tumingin dito si Drake at ngumiti ng matamis na parang napakit pa kay Eda. Nakaramdam naman siya ng inis dito. Babaero talaga. Para namang sinisili ng puwet ni Eda at kilig na kilig to. Malandi, kring-kiring talaga. Anya sa isip bago muling bumalik sa kanya ang tingin ni Drake. Come on, hindi ka dapat nasa ganitong lugar. Masamain sa magiging anak natin, sabi ni Drake. Napaawang ang bibig niya sa tinuran nito. Tumingin siya kay Eda. Natakot siya dahil baka marinig dito ang sinabi ni Drake, pero nakahinga siya ng maluwag nang makitang busy na to sa pagbebenta ng mga tinda nito. Pwede ba? Hinaan mo yung boses mo? Singhal niya dito. Tumaas naman ang kilay nito bago muling nagsalita. Let's go. Muling aya nito. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi ko pwedeng iwan ang mga tinda ko dahil pag ginawa ko yun, wala akong kikitain. Kailangan ko ng pera. Babayaran kong lahat yan. Lahat ng paninda mo, pero halika na. Look at this place. The floor was so wet. What if you fall? This place is not healthy for you and for the baby. May halong pag-aalala na sabi nito. Nakakataba sana ng puso kung sa kanilang dalawa ng kanyang baby to nag-aalala. Pero alam naman niyang sa bata lamang to concern at wala tong pakialam sa kanya. Hindi nga ako sasama sa'yo. Sige na, naiistorbo mo na ako eh. Muli niyang taboy. Ganon.
Hindi ka sasama. Sige, tingnan natin kung hindi ka pa sasama sa gagawin ko. Nagbabantang tura nito. Hinubad nito ang suot na coat at nagulat siya sa sunod nitong ginawa. Gamit ang coat nito, pinaalis nito ang lahat ng tinda niyang isda. Pumatak ang lahat ng yun sa basang sahig ng palengke. Naisa po niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig at nanlilisik ang mga matang tumingin kay Drake. Anong ginagawa mo? Mulalas niya. Nakakuha na rin sila ng atensyon. Lahat ng mga nagtitinda at namamalengke, sa kanila nakatutok ang paningin, pero wala siyang pakialam sa mga to. Sa kanyang mga isda na nagkalat sa basang sahig ng palengke siya nakatingin. Madudumi ng mga to. Paano mo ito mabibili sa kanya? Nanlilisik ang mga matang tumingin siya kay Drake na ngayon ay nakangising nakatingin sa kanya. Ang tingin niya dito ay may mahabang sungay sa ulo at may mahabang buntot. Galit na pumulot siya ng 5 pirasong isda at sunod-sunod na binato dito. Gago ka talaga. Walang hiya. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang bawat pirasong isdang yan. Anya habang binabato to. Napapaaray na lamang to kapag tumatama sa kanyang isda. Anong stop? Hindi. Paano ko pa mabibenta ang lahat ng to? Wala na akong kinita. Bulyaw niya rito habang binabato to ng isda. Tinatamaon to sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. At wala siyang pakialam kahit masaktan to. Napapao lahat ng nanunood sa kanila, pati si Eda na nakatakip ang kamay sa bibig. Tama na. Nasasaktan na ako. Nito na iniharang ang 2 braso sa mukha nito. Talagang masasaktan ka. Pumulot uli siya ng isda at dahil doon, nakakuha ng pagkakataon si Drake na lapitan siya at wala itong snacksayang oras. Mabilis siya nitong kinaraga. Ibaba mo nga ako. Anya na pinagbabayo to sa dibdib. Pero parang wala lang dito ang kanyang ginawa. Mabilis ang ginawa nitong paglalakad na animoy wala itong karga. Sa bagay, sa laki ng katawan nito at sa tangkad, para lang siyang papel na dala-dala nito. Buksan mo ang pinto ng kotse, Jason. Utos dito kay Jason na nakatayo sa labas isang magarang sasakyan. Agad namang tumalima ang lalaki at binuksan ang pinto ng passenger seat. Agad pumasok sa loob si Drake na karga pa rin siya. Bitawan mo na nga ako. Hindi na ako makakaalis. Anya dito. Hindi siya komportable sa posisyon nila. Hindi naman ito pinakinggan ang sinabi niya. Karga pa rin siya nito. At parang mas sumigpit pa nga ang pagkakayakap nito sa kanya. Let's go. Nito. Tumango naman agad si Jason at pinatakbo na ang sasakyan. Hindi na muling nagsalita si Drake habang nasa biyahe sila. Kaya naman tutok na tutok ang paningin nito sa kalsada. Kita niya ang mga namumuong pasa sa mukha nito dahil sa pagkakabato niya at gusto niyang makonsensya sa ginawa. Bumalik ang isip niya sa mga nasayang niyang paninda. Dahil luging-lugi siya ngayong araw, wala siyang kinita. Tumingin siya sa labas ng bintana. Saan ba siya dadalhin ng bokong na to? Pumarada ang sinasakyan nila sa tapat ng isang private hospital. Unang bumaba ng sasakyan si Jason at pinagbuksan sila ng pintuan. Karga pa rin siya ni Drake hanggang bumaba sila. Pero hindi naman na siya papayag. Nakargahin pa siya nito papasok sa loob ng hospital. Ibaba mo na ako. Kaya ko nang maglakad, hindi naman ako lumpo. Anya dito. Huwag kang magkakamaling tumakas dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Banta nito sa kanya. Inirapan na lamang niya to bilang tugon. Ibinaba siya nito. Inayos naman niya ang kanyang nagulong damit at buhok. Inayos din niya ang suot na baseball cap. Nagpatiuna namang lumakad papasok si Drake at sumunod naman siya dito. Muling naiwan na naman sa kotse si Jason na nakamata lamang sa kanila. Congratulations for the both of you. Because you're 7 weeks pregnant, Iha. At ito yung mga vitamins na dapat mong inumin para maging healthy si baby. At ikaw, habang nandyan siya sa sinapupunan mo, nakangiting sabi ng doktor sa kanila. Thank you, Dr. Lopez. Tugon ni Drake na nakipag-shake hands dito. Thank you po, Doc. Anya na pilit ngumiti dito. Sure. But next month ang check-up mo, Mrs. Monteliano. So kita na lang tayo next month. I have to go. I still need to check other patient. Nakangiting paalam nito sa kanila bago muli nakipag-shake hand kay Drake. Pagkatapos tuluyan na sila nitong iniwan. Mrs. Monteliano daw. Napagkamalan pa kami magkasawa. Anya sa isip.
hanggang maiwan sila ng doktora. Hindi na itinama pa ni Drake ang pag-aakala ng doktora na mag-asawa sila, kaya naman pinagkibit-balikat na lamang niya yon. Nang nasa biyahe na ulit sila, wala silang imikan, kaya naman nakakabing katahimikan ang nangingibabaw. Maging si Jason, hindi umiimik, kaya naman tinikom na lang din niya ang kanyang bibig. Isinandal niya ang kanyang ulo sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Maya-maya, naramdaman niyang para siyang dinuduyan, para siyang nakalutang. Iminulat niya ang kanyang mga mata at napagtanto niya, nakarga pala ulit siya ni Drake. Naglalakad to papunta sa bahay nila. Lumingalinga ang paningin nito sa bawat madadaanan nila at kita niya ang kakaibang ekspresyon ng mukha nito. Ibaba mo na ako, Anya. Allison, bakit karga ka ng lalaking yun? Tanong ni Ronnie na nakasalubong nila. Ibinaba naman siya ni Drake na madilim ang mukhang nakatingin kay Ronnie. Hindi niya mabasa kung anong tumatakbo sa isip nito. Natatandaan kaya nito si Ronnie? Tanong niya si isip. Who are you? Tanong ni Drake na nagtatagis ang bagang. Kaibigan niya. At ikaw, sino ka ba? Anong ginagawa mo dito? At bakit karga mo si Allison? Sunod-sunod na tanong ni Ronnie. I'm Drake Monteliano, Allison's fiancé. Madiin na bigkas nito. Nanlaki ang mga mata niya sa tinuran nito. Umawang din ang kanyang bibig. Tama bang narinig niya? Fiancé daw. Kita naman niya ang gulat din sa mukha ni Ronnie sa sinabi ni Drake at nagtatanong ang mga matang nakatingin to sa kanya. Pagkatapos ay walang lingong likod na iniwan sila. Alam niyang nasaktan to sa narinig. Bakit mo sinabi yun? Ang alin? Patay mali siyang sagot nito. Na fiancé mo ko, hindi naman yun totoo. Anong hindi totoo? Totoo yun. Papakasalan kita dahil dinadala mo ang anak ko. Ayaw kong lumaking bastardo ang anak ko. Kumudlit ang sakit sa kanyang dibdib sa sinabi nito. Ang bata lamang ang mahalaga dito. Siya, itsapwera lamang. Pakakasan lamang siya nito dahil sa bata. Dahil sa na-hurt ang feelings niya, tango na lang ang sinagot niya dito. Mabuti na rin naman na pakakasalan sa nito. At least, hindi siya nito tatakbuhan at may masasabi siyang ama ng kanyang pinagbubuntis sa kanyang mama. Nagpatiuna na siyang naglakad patungo sa kanilang bahay. Sumunod naman to sa kanya. Nadatnan niyang nagsusulsi ang kanyang mama. Nakaupo to sa katre nito. O anak, andyan ka na pala. Nakangiting bati nito sa kanya. Pero napawi ang ngiti nito nang makita si Drake sa likuran niya. Pumasok siya sa loob ng bahay at sumunod naman sa kanya si Drake. At dahil sa matangkad to at mababa naman ang kanilang pinto, sa kasamaang palad nauntog to sa hamba ng pintuan. Oh shit! Balalas dito na sapuang nauntog na noo. Nakangiwi to na halatang nasaktan talaga. Napatawa naman siya at ang kanyang mama. Masamang tingin naman ang pinukol nito sa kanya. Buti nga, nagdidiwang natural niya sa isip. Bakit ba ganito kababang pintuan ninyo? Pagalit na tanong nito. Naku, pasensya ka na iho at nasaktan ka. Hinging paumanhin ng kanyang mama. Allison, paupin mo munang bisita mo. Upo ka. Malamig na wika niya. Tumalima naman to at agad na umupo sa kahoy na silya. Pagkaupo nito, nagiba ang silya, kaya naman lumagapak sa sahig ang puwet nito. Oh fucking shit, papatayin mo ba ako ha? Bulyaw sa kanya nito habang tumatayo. Kasi naman, ang laki-laki mo tapos ang bigat mo pa, kaya hindi ka kinain ng silya. Anya na pinipigilang mapabunghalit ang tawa. Sus Mariosep, pasensya ka na talaga iho. Talagang mahihina ng mga gamit namin dito. Ang kanyang mama. Peking ngumiti ito sa kanyang mama. Don't worry, it's okay. Ama, siya nga po pala si Drake. Drake Monteliano, our fiancé. Sabat ni Drake na inilahad ang kamay. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ng kanyang mama sa kanilang dalawa. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon nito. Hindi niya masisisi to kung nagtataka to dahil wala itong alam na may boyfriend siya. Ano pa kaya kung malaman nito na nagdadalang tao siya? Nanay ko po, sana hindi siya atakihin. Tumigil ang mga mata ng kanyang ina sa kanya. Halatang hinihintay nito ang sasabihin niya. Alanganin siyang tumungo para kumpirmahin ang sinabi ni Drake. At kailangan na po naming magpakasal sa lalong madaling panahon habang hindi pa lumalaki ang tiyan ni Allison. Dagdag pa ni Drake. Gusto niyang panawan ng ulirat
dahil sa mga salitang binibitaw ni Drake. Tinignan niya to ng masama dahil basta na lang nitong sinabi sa kanyang mama na buntis siya. Nag-aalalang tumingin siya sa kanyang mama na nagtatanong ang mga matang nakatingin sa kanya. Muli siyang tumango para kumpirmahin ang mga sinabi ni Drake. At kasabay ng pagtango niya ay ang pagkawala ng malay ng kanyang mama. Buti na lang maagap tong nasalo ni Drake. "Mama!" Bulalas nito. Binuhat ito ni Drake at iniga sa Catherine nito. "Ma!" Anya na tinapik-tapik ang pisngi. Humihinga pa naman ang ginang at hindi rin naman tumaputla. Baka talagang nabigla lang to sa nalaman. "Kasalanan mo to eh. Bakit sinabi mo agad?" Sisi niya kay Drake. "I'm sorry. Hindi ko naman alam na hihimatayin siya." Sorry ka dyan. Pag may nangyaring masama sa mama ko, hindi ako magpapakasal sa'yo." "At sa tingin mo, papayag ako?" "No, Allison. Hindi ako papayag na lumaking walang amang anak ko. And you're mine. Only mine." Madiing turan nito. Napalunok naman siya. Bakit ba kailangan pa nitong sabihin na you're mine? Only mine. Alam naman niya ang magiging anak lamang nilang gusto nito. Hindi na siya umimik at ibinalik ang pansin sa kanyang mama. Nagagalak siya nang makita niyang marahang minulat ng kanyang mama ang mga mata nito. "Ma, gusto ko ng tubig." Namutawi sa bibig ng kanyang mama. Kaya naman agad siyang kumuha ng tubig at ipinainom dito. Tinulungan niya itong makaupo. Huminga ito ng malalim. Bago muling tumingin sa kanila at nagsalita. "Buntis ka pala. Bakit hindi mo sinasabi sa akin?" May halong pagtatampong tura ng kanyang mama. "Sorry po, Mama. Natatakot po kasi ako na baka atakihin kayo pag nalaman ninyo." Anya na tumingin ng masama kay Drake na blanko ang mukha habang nakatingin sa kanya. Nagulat siya nang bigla na lang humagulgol ang iyak ang kanyang mama. Kaya naman nataranta siya. "Ma, wag na kayong umiyak. Baka makasama sa inyo yan eh. Sorry po dahil binigo ko kayo." Pangaalo niya dito. "Hindi ako umiiyak dahil nabigo mo ko. Umiiyak ako dahil masaya ako para sa'yo. Magiging isang ina ka na. Alam kong magiging mabuting ina ka sa magiging anak mo. Dahil napakabuti mong anak." Umiiyak na tura ng kanyang mama. Napaiyak na rin siya sa sinabi ng kanyang mama. Kaya naman pareho silang nag-iyakan. Nang maimasmasan, napatingin siya kay Drake. Nakita niyang nagpahid din to ng luha. Gusto niyang ngumiti. Dahil pala kahit napakasungit at tigas nito, malambot naman ang puso at mababaw ang luha. Para naman tong napahiya kaya iniiwas nito ang tingin sa kanya. "Drake, iho, wag mo sanang sasaktan ang anak ko. Napakabait na bata ni Allison at napakaswerte mo dahil siya ang mapapangasawa mo." Isang tikhim ang kumawala sa lalamunan ni Drake bago to nagsalita. "Wag po kayong mag-alala. Aalagaan ko ho si Allison. Ganun na rin ang magiging anak namin." Sana totoong aalagaan siya ni Drake. Anya sa isip habang nakatingin dito. Salamat naman kung ganun. Anes ng kanyang mama nang umiti kay Drake. "May bisita pala tayo." Bungad ni Melvin na kadarating lang galing school. "Naku Melvin, mag-aasawa na ang ate mo." Masayang sabi dito ng kanyang mama. "Talaga ate? Paano na kami ni mama?" Malungkot na tanong nito. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko pa rin naman kayo pababayaan eh." Anya na inakbayan to. "Sino naman siya?" Tanong ni Melvin na inginuso si Drake. "Siya ang mapapangasawa ng kapatid mo." Masayang wika ng kanyang mama. Namilog ang mga mata nito. "Talaga? Paano nangyari? Ang pogi naman niya. Mukhang artista." Umahangang tura nito. Napatawa naman si Drake sa sinabi ng kanyang kapatid. "Thanks, buddy." Ani Drake na magiliw na ginulo ang buhok ng kanyang kapatid. "Pia Pogi, ano bang nagustuhan mo sa ate ko? Tingnan mo nga, parang lalaki." "Batang-batang to, at anong akala mo sa akin?" Kunway nagagalit na sabi niya. "Maganda ka naman sana ate, kaso ang pormo mo ang pangit-pangit, hindi ka kasi marunong mag-ayos." Nakangising dagdag nito. Napatawa naman si Drake, pati ang kanyang mama sa sinabi nito. Nanggigigil na kinurot niya to. "Ikaw talaga, ang bad mo." Hanya habang pabirutong kinukurot. "Tama na ate, aray, maganda ka na promise, pati porma mo bagay na nga sa'yo." Ani Melvin na panayang iwas sa kanya. Patuloy naman sa pagtawa ang kanyang mama at si Drake. Kaya naman maging sila ni Melvin ay nauwi na rin sa tawanan ng kanilang pagkukulitan.
I think mas magandang ihanap ko kayo ng bagong matitirahan. Ayokong habang lumalaki ang tiyan mo, dito kayo maninirahan. Ani Drake na nasa tapat na sila ng sasakyan nito at hinatid niya to hanggang labasan. Hindi mo naman kailangang gawin yun. Tanggi niya. No, gusto kong gawin at wag ka nang kumontra. Sige na, bumalik ka na sa bahay. Taboy nito sa kanya. Tumango na lamang siya bilang tugon. Tatalikod na sana siya nang hawakan itong kanyang braso. Sandali, narinig niyang sabi nito. Nilingon niya to at sa paglingon niya ay mabilis na naglapat ang kanilang mga labi. Nagulat siya. Hindi niya maikilos ang kanyang buong katawan. Nagulat siya sa ginawa nito. Mabilis lang ang ginawa nitong paghalik pero pakiramdam niya mahabang minuto yun. Sumakay na si Drake sa sasakyan nito pero nananatili pa rin siyang tulala. Hanggang makaalis na ang kotse nito, tulala pa rin siya. Naimasmasan lamang siya nang may dumaang nagtataho. Taho! Bili na kayo ng taho! Malakas sa sigaw nito. Bakit niya ginawa yun? Hinalikan niya ako. Oh may kulay. Parang lalabas sa dibdib ko yung puso ko. Pagpasok niya sa kaning loob ng bahay, seryosong mukha ng kanyang mama ang nakita niya. Nakaupo pa rin to sa catering to. Si Melvin naman ay busy sa panonood ng TV. Lumapit siya sa kanyang mama at umupo sa tabi nito. Alam niya, may gusto tong sabihin kanina pa na hindi lamang nito masabi dahil kaharap si Drake. Mahal mo ba si Drake? Seryosong tanong nito. Hindi niya inaasahan na itatanong yun ng kanyang mama sa kanya. Kaya naman hindi agad siya nakasagot. Ala siyang maapuhap na sasabihin. Mahal nga ba niya si Drake? Hindi niya alam. Kaya hindi rin niya alam kung ano ang sasagot sa kanyang mama. Marahil kailangan muli niyang magsinungaling. Ayaw niyang mag-isip pa to ng kung ano-ano dahil baka makasama pa sa kalusugan nito. Allison, tinatanong kita kung mahal mo ba si Drake? Opo mama, papayag ho ba ako magpakasal sa kanya kung hindi? Pagsisinungaling niya. Hindi pa niya alam kung anong nararamdaman niya para kay Drake. Oo, kinakabahan siya sa tuwing malapit to sa kanya pero hindi siguro matatawag na pagmamahal yun. Siya, mahal ka ba niya? Muling tanong nito. Oo naman po. Mabilis niyang sagot kahit alam niyang hindi totoo. Bumuntong hininga to at alam niyang may pag-aalinlangan pa rin to sa mga sagot niya. Sana nga anak mahal ka ng lalaking yun. Sa tingin ko'y nabibilang siya sa mundo ng mga kilalang tao at natatakot ako na baka masaktan ka lamang sa huli. Inakbayan niya to. Wag po kayong mag-alala. Hindi niya ako sasaktan. Subukan lang niya. Lagot siya sa akin. Pabirong sabi niya. Hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala dahil magkaiba kayo ng mundong kinagalawan. Hay nako, si Mama. Wag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Magkakaapo na kayo. Anya na pinasigla ang tinik. Kahit napakabigat ng kanyang dibdib. Magiging maayos bang pagsasama nila ni Drake kahit wala namang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa? Drake, POB. Ihanap mo ako ng bagong matitirhan nila Allison. Hindi ko gusto ang bahay na tinitirhan nila dahil hindi yun makakabuti sa magiging anak ko. Anya kay Jason habang nasa biyahe pa sila. Yes, Chairman. Maikling tugon nito. Narinig niyang tumikim to bago muling nagsalita. Chairman, talaga bang pakakasalan niyo si Allison? Yes. Pero pag naisilang na niya ang anak ko, I will get rid of her. I only want my child. Wika niya. Sa tingin ninyo papayag si Allison? Wala siyang magagawa. Babayaran ko siya ng malaki. Yun lang naman ang katapat nila. Pera. Hindi ito umimik. Sa tingin ko matapang na babae si Allison. At tiyak akong mahihirapan kayong kunin sa kanya ang anak ninyo. Let's see. Maikling tugon ito. Malalakas na katok sa pinto ang nagpagising sa mahimbing niyang pagkakatulog. Pupungas-pungas na iminulat niya ang mga mata. Nakita rin niyang nagising din ang kanyang mama, maliban kay Melvin na himbing sa pagtulog. Tiningnan niya ang orasan na nakakabit sa dingding ng bahay nila. 3 a.m. ayon doon. Sadyang ganitong oras may kumakatok sa kanilang pinto. Anya si isip. Tumayo siya at tinungo ang pintuan. Sino yan? Tanong niya nang hindi agad binuksan. It's me, Jason. Sagot ang nasa kabilang pinto. Jason? Anong ginagawa niya dito sa ganitong oras? Tanong niya si isip.
Binuksan niya ang pinto. Nakatayo sa labas noon si Jason na naka-formal suit pa rin. "Natutulog ka pa ba?" Biro niya dito. "Oo naman, pwedeng pumasok." "Pasok ka." Natatawang turan niya at nilawagan niya ang bukas ng pinto para makapasok to. "Sino siya, anak?" Tanong ng kanyang mama. "Si Jason po, ma. Assistant at driver po ni Drake." "Magandang umaga po." Si Jason. "Magandang umaga rin." "Napakaaga naman na yata ng pagbisita mo." Ang kanyang ina. "Sa totoo po niyan, andito po ako para sunduin kayo." Nagkatinginan sila ng kanyang mama. "Sunduin? Bakit?" Tanong niya dito. "Iyahatid ko kayo sa bago ninyong titirahan." "Bagong tirahan? Sandali, pwede bang ipaliwanag mo sa akin yung sinasabi mo?" Nagugulang sabi ng kanyang mama. Tumingin sa kanya si Jason na parang nahingi ng saklolo. Ma, sinabi nga ho pala sa akin ni Drake kahapon na ihahanap niya tayo ng bagong lilipatan, yung mas magiging komportable tayo, lalong-lalo na kayo," paliwanag niya. "Pero anak, dito na ako nasanay. At saka paano pag bumalik ang tatay mo? Hindi niya tayo madadatnan dito." "Ma, wag na ho kayong umasa na babalik pa si tatay. Maligaya na siya sa bago niyang pamilya." Naiiritang sagot niya. Talagang hindi pa rin niya maintindihan kung bakit mahal pa rin ng kanyang mamang kanyang ama, gayong puro hirap at sakit lamang ang dinulot nito sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mama. "Pero anak, ma, wag na ho kayong tumanggi. Alam kong mas makakabuti to para sa atin." Napayuko to at hindi na nagsalita pa. Tanda ng pagsuko at pagsang-ayon sa kanya. Nakangiting bumaling siya kay Jason. "Napakaaga naman ang pagsundo mo sa amin." Gumanti ito ng ngiti. "Utos ni Chairman." "Ganun ba? Sandali lang at ihahanda ko lang mga gamit namin." "No need, Miss Allison. Hindi mo na kailangang magdala ng mga gamit. Ultimo mga damit ay may nakalaan na para sa inyo sa bago ninyong lilipatan." "Talaga?" Hindi makapaniwalang sabi niya. "Yes." Nakangiti nitong sabi. Lumabas ang mabuti at pantay-pantay nitong ngipin. Nagkaroon siya ng pagkakataong matitigan ang mukha nito. Gwapo ito at matangkad. Maskulado rin ang pangangatawan nito na hindi lalalayo kay Drake. Maganda itong umiti na parang yung napapanood niya sa commercial ng mga toothpaste. Maamo ang gwapo nitong mukha. Hindi kaanong maputi ang kulay nito. Sigurado siyang maraming babae rin ang nagkakagusto dito. "Tapos ka na bang i-examine ang mukha ko?" Nakangiti pa rin turan nito. Namula naman ang kanyang pisngi. "Hindi tanggi niya. Tinalikuran niya to para hindi na nito makita ang pamumula ng kanyang pisngi. "Yung mahalagang gamit lang namin ang ihanda ko. Maupo ka muna habang inaantay mo kami." Anya na hindi tumingin dito. "Sige." Narinig niya ang tugon nito. Matapos niyang maihanda ang kanilang gamit, naligo na rin siya. Ganun din ang kanyang mama. Si Malvin naman ay ayaw maligo dahil nilalamig umano to, kaya naman hindi na niya to pinilit pa. Isang malungkot na sulyap ang ibinato niya sa kanilang bahay bago sila umalis. May mga masasayang alaala rin naman siyang maiiwan sa bahay na yon. Pinakamarami nga lang ang bad moments, lalo na pag nalalasing ang kanyang papa. Pagdating nila sa nakaparadang sasakyan, inilagay ni Jason ang konting gamit nila sa compartment. Pagkatapos ay pumuesto na to sa driver's seat. "Ready?" Tanong nito sa kanila. Ngumiti siya at tumango. Pagkatapos noon ay pinatakbo na ni Jason ang sasakyan. "Saan ba tayo pupunta, ate?" Tanong ni Melby na nagkikab pa. Halatang antok na antok pa rin to. Pasado 4:00 lang ng madaling araw. "Sa bago nating bahay," sagot niya. "Talaga? Maganda ba doon, ate?" "Oo, maganda. At tiyak magugustuhan mo," sabat ni Jason. "Wow, excited na akong makita." Masayang tura ni Melvin. Napangiti naman siya. Sana lang, ito na ang simula ng pagbabago sa buhay nila ng kanilang pamilya. Nagpapasalamat din siya kay Drake dahil napakabait nito. Kung minsan lang ay talagang tinutopak, siguro hindi rin imposible na mapapamahal to sa kanya. At sana, dumating din yung araw na mahalin rin siya nito. Sana, anya sa isip. Mahigit 1 oras din ang tagalang biyahe nila bago tumigil ang sinasakyan nila sa harap ng isang malaking bahay. "Andito na tayo," ani Jason na pinatay ang engine ng sasakyan.
Sigurado ka? Hindi makapaniwalang sabi niya habang nakatingin sa malaking bahay. Totoo? Dito sila titira? Yes, very sure. Sagot nito na bumaba sa sasakyan at pinagbuksan sila ng pintuan ng kotse. Yang bahay na yan ang magiging bago niyong tahanan, sabi pa nito. Bumaba sila ng sasakyan at maging ang kanyang mama at si Melvin ay hindi maikakaila ang pagkamangha sa muka. Parang napakalaki naman yata ng bahay na yan para sa aming tatlo. Anas ng kanyang mama. Tama naman ang sinabi nito. Napakalaki nga ng bahay na to para sa kanila. 2-story house na napapalibutan ng matataas na puno at hindi gaanong kataas ang bakod. Inilipot niya ang paningin sa paligid at marami pa ring naglalakihan at naggagandahang bahay sa paligid. Sigurado siya na nasa isang exclusive subdivision sila. Yan po ang gusto ni Chairman na tirhan ninyo. Si Jason na gumilid sa kotse at tinungo ang compartment para kunin ang ilan nilang mamahalagang gamit. Halina kayo sa loob. Aya ni Jason sa kanila na nagpatiuna papasok sa gate. Niluwagan nito ang bukas ng gate para sa kanila. Napatingin siya kay Melvin na namimilog pa rin ang mga mata. Nakaawang pa ang bibig nito. Gusto tuloy niyang matawa sa ekspresyon ng mukha nito para tong nakakita ng multo. Hanga na siya sa labas pa lang ng bahay pero lalo siyang humanga nang makapasok sa loob ng bahay. Kumpleto ng appliances sa loob. May malalaking frame na nakasabit sa dingding at alam niyang hindi biro ang mga halaga ng mga natatanaw niya sa loob ng bahay. Wow! Ang ganda! Bulalas ni Melvin. Ang kanyang mama naman ay nanatili lamang tahimik at nakamasid lamang sa kanila. Alam niya, mabigat sa loob nito ang paglipat nila. Tsaka na lamang niya to kakausapin ulit tungkol sa bahay na yon. Umakyat si Jason sa hagdan, kaya naman sumunod sila dito. Kayo na ang bahala kung saang kwarto ang gusto ninyong okupahin. Anito na binaba ang dalang gamit nila. Salamat Jason Anya. Walang anuman. Maiwan ko na kayo. Kailangan ko pang sundin si Chairman para ihatid sa kumpanya. Paalam nito. Maraming salamat Jason. Anas ng kanyang mama. Wala pong anuman. Allison, pwede ka bang makausap saglit? Ha? Okay sige. Halika, doon tayo mag-usap sa labas. Aya niya dito. Umuna na siyang bumaba sa hagdan. Bago naman sumunod sa kanya si Jason, nagpaalam pa to sa kanyang mama. Anong pag-uusapan natin? Takang tanong niya nang nasa tapat na sila ng kotse. Sinadya niyang doon sila mag-usap para hindi marinig ng mama niya kung ano man ang pag-uusapan nila. Huwag kang mai-inlove kay Chairman. Tura nito. Napakunot ang noo niya sa sinabi nito. Saan ito nakuha ang salitang yun? Paano mo naisip na mai-inlove ako sa boss mo? Natatawang sabi niya. Hindi ako nagbibiro. Hindi mahirap mahalin si Chairman, lalo na sa babaeng katulad mo. Kaya ngayon pa lang, binabalaan na kita para rin to sa'yo. Kung ano mang mararamdaman mo sa kanya, pigilan mo Allison, dahil masasaktan ka lang. Si Chairman ang uri ng tao na hindi marunong magmahal. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Wala akong nararamdaman sa kanya, kaya ako nasa sitwasyong ganito dahil sa batas sinapupunan ko, Anya. Bumuntong hininga to, pagkatapos ay inabot ang kanyang kamay para hawakan. Pag dumating ang araw na bigla ka na lang niyang iniwan, andito lang ako Allison para sa'yo. Seryosong sabi nito na malamlam ang matang nakatingin sa kanya. Jason, nauutal ang bit niya sa pangalan nito. Bakit sinasabi mo sa akin ang mga bagay na yan? Because I like you. At ayaw kitang masaktan. Nahila niyang bigla ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Salamat sa pag-aalala mo pero kaya ko ang sarili ko, Jason. Sige na, papasok na ako sa loob. Paalam niya. Hindi na niya hinintay ang tugon nito. Mabilis na siyang pumasok sa loob ng gate at tumuloy sa loob ng bahay. Kaya hindi na niya nakita ang pagdilim ng mukha ni Jason. Naisandal niya ang likod sa pader. Hindi niya akalain na sasabihin sa kanya ni Jason ang mga bagay na yun. Pati na rin ang pag-amin nitong gusto siya nito. Kailangan niya sigurong maglagay ng pader sa pagitan nila. Kahit nasa isip pa rin ang sinabi ni Jason, pinilit niyang alisin yun sa kanyang isipan. Pumili siya ng kwartong uukupahin at napili niya ang nasa pinakadulo ng pasilyo. Ang kanya namang mama at kapatid ay nakapili na ng magiging kwarto ng mga to. Binuksan niya ang nakapinid na pinto. Pumasok siya sa loob at katulad ng unang kita niya sa bahay,
Namangha rin siya sa napiling kwarto. Para lang siyang nasa teleserye. Tapos, mayaman yung bidang babae at may magandang kwarto, katulad ng magiging kwarto niya ngayon. Hindi siya makapaniwala sa malaking pagbabago nangyayari sa buhay niya, para lang siyang nananaginip. Masaya siyang humiga sa malambot na kama na nakaabang sa kanya. Para tuloy siyang na-excite na makita si Drake para pasalamatan to. Ipinikit niya ang mga mata at dahil na rin siguro sa maaga siyang nagising, nakaramdam siya ng antok. Drake POV. Chairman, naihatid ko na sila sa bago nilang bahay. Bungad sa kanya ni Jason. Mabuti naman kung ganun. Let's go. Doon mo ako ihatid. Gusto ko silang makita. Anya na sumakay na sa loob ng kotse. Yes, Chairman. Sagot nito na mabilis nang sumakay at binuhay ang engine. Hindi na niya nakita ang pagtatagis ng bagang nito sa sinabi niya. Pagdating sa bahay ni na Allison, agad siyang pumasok sa loob nang wala siyang nakitang tao sa ibaba ng bahay. Kaya hinuha niyang tulog ang mga to. Kaya naman umakyat siya sa pangalawang palapag. Pinihid niya ang seradura ng unang pintong nakita niya. Nakalak yun. Sinubukan niya ulit sa pangalawang pintuan pero nakalak din. Nakita niya ang isa pang pinto sa pinakadulo ng pasilyo. Kaya naman tinungo niya yun. Binuksan niya ang seradura. Bumukas yun. Sinilip niya kung sino ang nasa loob at nakita niya si Allison na nakahiga sa kama at himbing na himbing sa pagkakatulog. Niluwangan niya ang pinto para makapasok. Nang maisara ang pintuan, naglakad siya palapit dito. Hindi niya mapigilan ang sarili na pagmasdan ng maamo nitong mukha. Para itong anghel na natutulog. Napangiti siya. Dumapo ang kanyang tingin sa labi nito. Nag-init ang kanyang pakiramdam nang bagyang umawang ang labi nito na para bang nag-aanyaya ng isang halik. Napalunok siya. Kung pwede nga lang nasunggabanan niya to ngayon din. Pero pinipigilan niya ang sarili. Wari na may naramdaman siguro nito na may ibang tao sa loob ng kwarto niya. Nagmulat to ng mata at nang makita niya, namilog yun na halatang nagulat sa kanya. Drake? Bulalas ito. Allison POV. Naalimpungatan siya ng pakiramdam niya, may nakatingin sa kanya. Kaya naman minulat niya ang mga mata at hindi nga siya nagkamali na bungaran niya si Blake na nakatayo sa harapan niya at titig na titig sa kanya. Drake? Bulalas niya. May nakakagulat? Kanina ka pa dyan? Hindi naman, kadarating ko lang. Bakit basta kanilang pumasok sa kwarto ko? Hindi ka ba marunong kumatok? Anya na bumangon at umupo sa ibabaw ng kama. Kailangan ko pa bang gawin yun? Bahay ko to kaya magagawa ko kung anong gusto ko. Pagalit naman itong sagot. Bahay mo to? Taka ang tanong niya. Oh, isa to sa mga bahay ko. Nagmamalaking sagot nito. Pero, binili ko talaga to para sa inyo ng pamilya mo. Kaya naman sa'yo na to. Iyon naman pala eh. Sa susunod kumatok ka, Mr. Yabang ha? Anya. Hindi ako mayabang. Naiinis sa sabi nito. Ewan ko sa'yo, ano bang ginagawa mo dito? Gusto ko lang tanungin kung nagustuhan mo ba tong bahay ninyo? Siya nga pala. Salamat sa pagpapatira mo sa amin dito ah. Tatanawin kong malaking utang na loob to sa'yo. Anya na tumayo at hinarap to. Hindi mo kailangan magpasalamat. In the next few days, magiging asawa na kita at tungkulin kong isaayos ang kalagayan ng pamilya mo bago mo sila iwan. Anito. Iwan? Bakit ko sila iiwan? Gulat na tanong niya dito. Natural. Magiging asawa na kita and of course you have to stay with me. Pero hindi pwede. Paanong mama at kapatid ko? Huwag mo silang alalahanin. May mga maid akong dadalhin dito para mag-asikaso sa kanila. Sagot nito. Pero, stop saying pero. Naiirita ako sa mga salitang yan. Sundin mo na lang kung anong gusto kong magyari. Pagalit na nitong sabi. Ikaw ang bahala, Drake. Maikling tugon niya. And let me clear you something, Allison. Call me Chairman, not Drake. We're not close para tawagin mo ko sa pangalan ko. And also, let me remind you na ginagawa ko to para sa magiging anak natin at hindi para sa'yo. Madiin itong sabi. Para naman siyang sinampal sa magkabila niyang pisngi sa mga salita nito. Ipinamukha talaga nito na wala siyang halaga dito. Akala niya mabait na to. Hindi pala. Masama ang ugali nito. Tama nga si Jason.
Dapat lang na hindi siya magkagusto dito. Dahil tiyak na masasaktan lamang siya. Anong gusto mo? Pasalamatan ko ang magiging anak natin. Kasi dahil sa kanya magiging maayos ang buhay namin ng pamilya ko. Kung alam ko lang na ganyan ang sasabihin mo sa akin, hindi na sana ako pumayag sa gusto mo. Halimaw ka. Ang sama ng ugali mo. Galit na bulyaw niyo dito. Sinong halimaw? Galit na bulyaw nito sa kanya. Ikaw. Halimaw ka. Anya na dinuruto. Subukan mong ulitin ang mga salitang yan. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Banta nito sa kanya. Hindi naman siya nagpatinag sa sinabi nito. Halimaw ka. Halimaw. Muling sigaw niya. Ganun. Sige. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na halimaw. Nito na bigla siyang sinunggaban. Kaya naman bumagsak sila sa kama. Napaibabaw to sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang siilin siya nito ng halik sa labi. Nagpumigla siya pero malakas to. Itinaas nito ang dalawang kamay niya sa kanyang ulunan. Dahil sa mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay, kaya hindi na siya nakapalag. Nagawa rin nitong alisin ang kanyang damit, gamit lamang ang isa nitong kamay. Anong gagawin mo sa akin? Sigaw niya nang makawala ang labi niya sa labi nito. Ginisihan siya dito. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na halimaw. Sabi nito bago muli siyang siniil ng halik. Nagpumigla siya pero talagang malakas to. Marahas ang ginagawang paghalik nito sa kanya. Nangihina na rin siya sa kakapiglas dito. Kaya naman hinayaan na lamang niya ang sarili na magpatangay sa gusto nitong gawin sa kanya. Hanggang namalayan na lang niyang sariling tumutugon sa bawat halik nito. Nang mapagtanto nito na hindi na siya papalag, binitawan na nito ang kanyang kamay na nasa taas ng kanyang ulo. Huwag, Allison. Isusuko mo na naman ba ang sarili mo sa lalaking yan? Pag ginawa mo yun, talo ka. Anas ng munting tinig sa isip niya. At para naman siyang natauhan sa mga salitang yun. Malaya na ang mga kamay niya. Kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon na itulak ito. Ibinuhos niya ang buong lakas para gawin yun. At nagtagumpay naman siya. Nabuwal ito sa kama. Dali-dali naman siyang bumangon at ilang pulgadang lumayo dito. Gusto mo na naman akong gahasain? Sobrang manya ka talaga. Bulyaw niya. Inayos niya ang nagusot na damit. Umupo si Drake sa kama at inilamos ang kamay sa mukha. May ginagahasa bang tumutugon? Ayaw mo pang aminin at gusto mo rin naman. Iritadong tura nito na tumayo at aktong lalapit sa kanya. Huwag kang lalapit. Sige, subukan mo't masasaktan ka. Banta niya na umatras palayo dito. Nakakalokong umisi ito sa kanya. Para tuloy ang tingin niya ngayon dito, demonyong bumaba sa lupa na nag-anyong tao. Patuloy pa rin to sa paglapit sa kanya at patuloy naman siya sa pag-atras hanggang masukol ang likod niya sa pader. Hindi naman niya mapigilang mapalunok siya. Oo, wala ka nang aatrasan. Nakangising tura nito. Akala mo lang yun. Anya na akmang hanap ng iba pang pwesto pero mabilis na tong nakalapit sa kanya. Parang ipinako ang likod niya sa dingding dahil sa sobrang pagkakadikit niya ron. Nasa unahan naman niya si Drake na agad ipinulupot ang braso sa kanyang bewang. Hinawakan naman ng isa nitong kamay ang likod ng kanyang ulo. See? Sabi ko sa'yo, wala ka nang pupuntahan. Anito. Pilit naman niyang iniiwas ang mukha dito. Kaya lang dahil sa pagkakahawak ng kamay nito sa likod ng ulo niya, hindi niya magawa. Tigilan mo na nga ako. Talagang napakamanyak mo na. At hindi mo mapigilang ilabas ang init ng katawan mo. Buliyaw niya dito. Sa'yo lang naman ako nagkakaganito. Ewan ko ba kung anong meron ka at hindi ko mapigilan ang sarili kong damhin ka. Paos ang tinig na tura nito na binaba ang mukha para halikan siya. Nang biglang may kumatok. Hindi na nito na ituloy ang balak gawin dahil sa mga katok sa kanyang pinto. Shit! Iniis na anas nito na binitawan siya. Nakahinga naman siya ng maluwag. At kung sino man ang nakatok na yun, nagpapasalamat siya dito dahil iniligtas siya nito sa kamay ni Drake. Allison, anak? Wika ng kanyang ina. Lalo siyang nakahinga ng maluwag nang marinig niya ang boses ng kanyang mama. Alis, nagwawaging tura niya kay Drake. Tiningnan naman siya nito ng masama bago lumayo sa kanya.
Ligtas ka nga ngayon. Pero sa susunod mga araw, hindi na. Kaya ihanda mong sarili mo. Anas nito na lumayo sa kanya. Inayos nito ang nagusot nitong damit. Muling kumatok ang kanyang mama sa pinto. Lumapit naman si Drake sa pinto para buksan. Drake, andiyan ka pala. Gulat na tura ng mama niya nang mabungaran to. Good morning po. Matabang nabati ni Drake bago dire-diretsyong lumabas. Nagtataka namang sinundan to ng tingin ng kanyang mama bago bumaling ng tingin sa kanya. Nag-aaway ba kayo? Tanong nito habang pumapasok ng kwarto. Hindi po, ma. Ganun lang po talaga si Drake. Sweet po yun, hindi lang halata. Anya. Sa bagay, kita naman dyan sa labi mong namamaga pa. Natatawang sabi nito. Nag-blush naman siya sa sinabi nito. Ma, natatawang sabi niya rito. Drake POV. Let's go. Anya na mabilis sa sumakay ng Ford. Hindi na naman nagsalita si Jason at pinaandar na lamang ang sasakyan. Pero hindi niya mapigilan ng sariling magtanong dito. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Allison. Jason, mukha ba akong halimaw? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya sa rearview mirror at kahit hindi niya kita ang buong mukha nito, alam niya na natatawa to sa tanong niya. Hindi ho, Chairman. Bakit yun naman po naitanong? Curious na tanong nito. Wala naman. Sagot niya na tumikhim. Parang natatawa rin siya sa tanong niya. Ibinaling na lamang niya ang tingin sa tanawin sa labas ng bintana. Ang talas ng dila ng babaeng yun. Siya daw halimaw. Ang gwapo kaya niya. Maraming babae ang nagkakandara pa sa kanya. Tapos sasabihan lamang siya nito na halimaw siya? Halimaw na malabong mangyari. Baka anghel pwede pa. Naputol ang pag-didili-dili niya nang bigla silang huminto. Muntik pa siyang mapasubsob sa biglaang pagpreno ni Jason. Inis na binalingan niya to. Papatayin mo ba ako? Bakit bigla kang nagpreno? Anya dito. Pasensya na, Chairman. May bigla pong tumawid na lalaki. Sagot nito. Nagulat pa sila pareho nang may lumagabog sa gilid ng Ford. Nakita nila ang isang lalaki na may hawak na bato. Muling lumagabog nang batuhin nito ang sasakyan nila. Siya ba yung estupidong lalaking tumawid ng bigla? Tanong niya sa salubong na kilay at naikuyom din niya ang kanyang kamao. Yes, Chairman. Sagot ni Jason na akmang bababa ng sasakyan ng pigilan niya. Stay, akong bahala. Pigil niya dito. Hinubad din niya ang suot na coat bago niya binuksan ang pinto ng Ford at bumaba. Bakit mo binato ang sasakyan ko? Hindi mo ba alam na mas mahal pa yan sa buhay mo? Galit na turan niya sa lalaking halos hindi nalalayo ang edad sa kanya. Medyo maliit nga lang to at medyo may katabaan, pero kita niyang maangas ang mukha nito na sa isang buwan na yatang hindi nakapag-shave dahil sa kapal ng balbas at bigote nito. Muntikan niyo na akong mapatay, tinatanong mo pa kung bakit? Nakaangil na sabi nito. Umiiling na sabi niya. Ikaw itong bastang tumawid, tapos kami pang sisisihin mo. Are you fucking out of your mind? Turan niya. Namula ang mukha ng lalaki at alam na niya ang sunod nitong gagawin. Tumaas ang kamay nito para suntukin siya, pero mabilis ang ginawa niyang pag-iwas, kaya ang kamao nito ay sa hangin tumama. Gumanti naman siya ng isang malakas na suntok. Hindi ito nakaiwas kaya sa pulto sa ilong na agad dumugo. Mahilo-hilo pa to sa suntok na binigay niya nang muli niyang dinaluhong tsaka muli itong sinuntok. Muli niya itong binigwasan sa mukha at subsub to sa kalsada. Nilapitan niya to at itinayo na hawak ang kwelyo nito. Sa susunod, kilalanin mo muna yung kinakalaban mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Anya. Opo, sir. Ani to na tumutulo ang dugo sa ilong at pumutok na labi. Nakakalokong umisi siya. Good. At nagkaintindihan na tayo. Anya na inayos ang kwelyo nito. Alam niyang nakatingin si Jason sa kanya. Kaya iminuwestra niya ang kamay para lumabas to ng sasakyan. At wala pang isang segundo, nasa tabi na niya ito. Bakit po, Chairman? Ihatid mo ang lalaking to sa ospital. Sabi niya. Pasalamat ka, mabait ako. Nakita mo ba yung damage na ginawa mo sa sasakyan ko?
Malaking pera ang magagastos mo sa pagpapagawa. Pero dahil mabait ako, sige. Ako na lamang ang magpapagawa. Nakangisi niyang sabi. Pasensya na po kayo sir, hindi na po mauulit. Sabi nito na patuloy na umaagos ang dugo sa ilong. Sige na Jason, baka kailangan ng tahiin ang ilong ng sangyan. Turan niya. Paano ho kayo chairman? Saan ho kayo sasakay? Takang tanong nito. Huwag ka nang maraming tanong, umalis na kayo. I'm sorry chairman. Sagot nito na bahagyang iniyuko ang ulo. Inalalayan nito ang lalaki na makasakay sa Ford. Mukhang napuruhan niya to. Pero masaya naman siya. Nailabas niya ang init ng kanyang ulo. Nawala-wala ang inis niya kay Allison. Nang makaalis ang mga to, pumara siya ng taxi at nagpahatid sa kanyang kumpanya. Allison POB 12 midnight. Ayon sa maliit na relo sa kanyang side table, nag-glow in the dark. Kaya kahit madilim, kita niya ang oras. Naalimpungatan siya dahil nakaramdam siya ng uhaw. Babango na sana siya nang mapakunot ang kanyang noo. May mabigat na bagay na nakadantay sa balakang niya. Dahil madilim, kinapa niya kung ano iyon. Napahumindik siya nang makapagmainit yun at may mga pinong balahibo pa siyang nakakapa. Braso ng tao? Mabilis ang ginawa niyang pagtayo. Binuhay niya ang switch ng ilaw. Nang magliwanag ang paligid, lalong nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang kampanting nakahiga sa kanyang kama. At walang ibang suot, kundi brief lamang nito. Drake? Anong ginagawa nito sa kwarto niya? At paano to nakapasok sa kanyang kwarto nang pagkakatanda niya ay nilak niya pa ang pinto bago siya natulog? Iniis na dinampot niya ang unan at pinaghampas to. What the? Enough! Nang magising, bumangon to at inagog sa kanyang unan at inihagis. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? At higit sa lahat sa kama ko? Bulyaw niya. Will you please shut your mouth? Nakakarindi. Anito na tinakpan ng tenga. Dumampot ulit siya ng unan at akmang hambalusin to nang muli itong magsalita. Sige, subukan mo nang hahalikan kita. Banta nito. Binitawan naman niya ang unan sa takot na gawin nga nito yun. Umalis ito sa kama at tumayo. Kaya naman tumambad sa mga mata niya ang kaumbukan ng pagkalalaki nito. Kaya't pinikit niya ang mga mata. Pwede bang mag-short ka? Ang laswa mo, Anya. May papikit-pikit ka pa dyan. Parang hindi mo pa naman to nakita. Kaya nga may laman ang sinapupunan mo dahil dito, di ba? Patuyang sabi nito. Iminulat niya ang mga mata at muling dumampot ang unan at mabilis na binato dito. Malakas naman tong humalakhak na sa pandinig niya ay tawang demonyo. Lumabas ka na nga sa kwarto ko. Kundi tatawag ko ng pulis. Trespassing ka. Ako? Trespassing? Baka nakakalimutan mo na bahay ko rin to. And from now, dito na ako titira at next week. Ikakasal na rin naman tayo, hindi ba? Kaya huwag ka nang mag-inarte. Nakala mo virgin ka pa. Patuyang sabi nito. Namula naman ang pisngi niya. Kahit kailan talaga, napakasama ng ugali nito. Parang gusto na niyang umurong sa kasal. Nararamdaman niyang magiging kalbaryo lang ang buhay niya kapag kasama niya to. Paano kung umurong ako sa kasal? Paano kung ayoko nang magpakasal? Sabi niya. Nagulat siya sa reaksyon nito. Para tong ipo-ipo na mabilis na nakalapit sa kanya. Hinawakan ito ng mariin ang kanyang dalawang braso. At matalim ang tingin na pinukul niya. At matatalim ang tinging pinukul sa kanya. Subukan mong gawin yan. Kung hindi sa kulungan ng bagsak mo. Ayaw mo naman sigurong malaman ng mama mo ang ginawa mong pang-snatch ng wallet ko, hindi ba? At sigurado ako pag nalaman niyang ginawa mo, magagalit siya sa'yo at itatakwil ka niya. Kaya be nice to me, Allison. Sumunod ka sa lahat ng gusto ko at wala tayong magiging problema. Mariing tulad nito, napabalyang binitawan ng kanyang dalawang braso, nananakit dahil sa higpit ng pagkakahawak nito. Napapaluha na siya. Ito na ba yung karma sa ginawa niya? Napasok siya sa ganito kagulong sitwasyon. Ikakasal siya sa lalaking ang tingin sa kanya ay masama at tau-tauhan. And tomorrow, darating ang mamagulang ko from state. At gusto kong umarte kang mahal mo ko.
Umarte ka bilang loving and caring fiancé. Nagkakaintindihan ba tayo, Allison? Tumango siya bilang sagot. Good. Anito, bago mabilis na lumabas sa kanyang kwarto. Nangihina namang napaupo siya sa kama. Nawala na rin ang uhaw niya dahil sa tagpong yun nila ni Drake. Ang sama mo, Drake. Ang sama-sama mo. Naiiyak niyang bulong. Kahit puyat na nung nakaraang gabi, pinilit pa rin niyang gumising ng maaga. Nag-inat siya sa nakasanayan niya tuwing gigising sa umaga. Kaya lang, ang tumalon ang hindi na niya pwedeng gawin dahil may munting buhay na sa kanyang sinapupunan. Nagpunta siya ng banyo para mag-toothbrush at maghilamos. Nang matapos sa kanyang morning routine, lumabas na siya ng kwarto. Sakto namang labas niya ang pagbukas rin ng kabilang pinto ng kwartong katabi niya. Iniluwa noon ang bagong ligo at naka-formal suit na si Drake. Nagtama ang kanilang paningin pero inirapan lamang niya to. Naglakad siya at nilampasan to. Kaya lang, hinila naman ito ang kanyang braso na muntikan niyang ikasubsob sa katawan nito. Hindi ba pwedeng dahan-dahan lang? Angil niya. Huwag mo akong turuan kung anong gusto kong gawin. Anito. Bumili ka ng bagong damit at susuotin mo mamaya sa family dinner sa bahay ng mamagulang ko. Ganon din ang mga kapatid at mama mo. Anito na binitawan ng braso niya. Wala akong perang pambili. Naningkit ang mga mata nito ang nakatingin sa kanya. Nakalimutan mo na ba yung credit card ko ay nasa iyo pa? Pati wallet ko, hindi mo pa binabalik sa akin. Sabi nito. Magsasalita na sana siya nang malanghap niya ang amoy ng nilulutong bawang. Kaya agad bumaliktad ang kanyang sikmura at napakapit siya sa suot ni Drake at hindi na niya napigilan ng masuka. Tumapon sa suot nito ang kinain niya nung nakaraang gabi. What the hell are you doing? Bulalas nito na kulang na lang ay itulak siya palayo sa katawan nito. Sorry, hindi ko napigilan. Ang baho kasi ng bawang. Anya na sapo pa rin ang sikmura. Kahit kailan talaga nakakainis ang babaeng to. Inis na sabi nito na nagmarcha papasok sa inuuko pa nitong kwarto. Natatawa namang pinahid niya ang bibig. Buti nga, anya bago bumaba ng hagdan. Amoy na amoy pa rin niya ang bawang. Kaya naman habang papunta sa kusina, nakatakip ang kanyang ilong. Naabutan niyang nagluluto ang kanyang mama at si Jason na nakaupo sa counter table habang may hawak na cup ng kape. Agad siyang initian nito. Nakyeme naman niyang tinugon. Bumalik sa isip niya ang sinabi nito. Naiilang tuloy siya dito ngayon. Hindi niya maintindihan kung bakit pa siya. Nagustuhan nito gayong isang hamak na tindera lamang siya ng isda. O anak, bakit takip-takip mo yung ilong mo? Wika ng kanyang mama. Ayoko po ng amoy ng bawang, ma. Naku, ayoko nga pala. Ang bawang nga palang pinakaayaw maamoy ng buntis. Pasensya ka na anak ha? Anito na minabadali ng ahunin ang niluluto. Good morning, Allison. Si Jason na nakangiti sa kanya. Good morning. Tepid na bati niya. Hindi na naman to muling nagsalita. Ramdam siguro nito na ayaw niyang makipag-usap. Ilang sandali na may pumasok ang nakabusangot na mukha ni Drake. Nako iho, bakit naman ganyan ang mukha mo? Kay aga-aga nakasimangot ka. Puna ng kanyang mama na naglagay ng plato sa dining table. Inilagay nito ang sinangag na kanin sa isang bowl. Salip na sumagot, tiningnan lamang siya ni Drake ng masama. Ginisihan naman niya to na lalong nagpasalubong nang makapal nitong kilay. O siya, kumain na muna kayo ng agahan bago kayo pumunta ng opisina. Anas ng kanyang nanay na naglagay ng malinis na plato at kutsara sa table. Hindi na ho. May importante po akong aayusin kaya kailangang umalis na kami. Si Drake na hindi inalis ang tingin sa kanya. Ah, ganun? O sige, ikaw na ang bahala. Mama, papasok na po ko. Si Melvin na nakasuot na ng uniform. Sumabay ka na sa amin. Iyahatid ka na namin sa school. Wika ni Drake. Talaga po, Kuyang Astig? Sige po. Tuwang-tuwang sabi nito. Tumango naman si Drake. Kahit naman pala papano, mabait ang unggoy na to. Tura niya si isip. Mabilis namang lumapit si Melvin sa kanilang mama at nagmano. Sige po, aalis na kami. Si Jason na nagpatiuna ng lumabas ng kusina.
Isang makahulugang tingin ang ipinukol nito sa kanya bago tuluyang lumabas. Gawin mo ang sinabi ko sa'yo kanina. Susunduin ko kayo bago mag-7 ng gabi. Tura ni Drake bago siya tinalikuran. Nag-away na naman ba kayo? Ang kanyang mama. Naku, hindi po ma. Hindi na kayo nasanay dun. Pinaglihiya tayo sa sama ng loob. Kaya perming nakasimangot. Tura niya. Ay lokang bata. Ari pag narinig ka ni Drake ay tiyak magagalit yun sa'yo. Natatawang sabi nito. Naku, kahit naman po hindi ako marinig, lagi namang galit sa akin yun eh. Anya naman sa isip. Nang matapos sa pag-umagahan, gumayak na sila ng kanyang mama para magpunta sa mall. Katulad ng sinabi ni Drake, bibili siya ng damit ay susuot nila mamayang gabi. Kinakabahan siya sa pagkikita nila ng magulang nito. Baka tulad ni Drake, matapobre at masama rin ang ugali ng mga magulang nito. Nagpatulong siya sa isang sales lady para humanap ng damit na babagay sa kanya. Ano ba naman kasing alam niya sa mga dress? Puro malalaking t-shirt at pantalon lang ang naisusuot niya. Ito po ma'am, bagay po to sa inyo. Wika ng sales lady na pinakita sa kanya ang isang simpleng dress. Cream ang kulay nito na may hindi kahabaang manggas. Hanggang may taas ng tuhod niya ang haba nun na may maliit na belt. Nagandahan naman siya kaya sinukat naman niya. At hindi nga siya nagkamali. Bumagay nga yun sa kanya. Bagay na bagay sa'yo anak, lalo kang gumanda. Wika naman ang kanyang mama. Nginitian niya ito. Salamat po ma, wait lang po at huhubarin ko na. Anya na bumalik sa fitting room. Bitbit na niya ang damit nang lumabas sa fitting room. Kayo po may napili na? Tanong niya. Oo Ali, tugon nito. Si Melvin na lang ang ipili natin ng damit. Sabi nito. Sige po. Wika niya, nibigay na sa sales lady ang napili niyang damit. Thank you, miss. Pasalamat niya sa mabait na sales lady. Walang anuman po, ma'am. Nakangiting sagot nito. Ngumiti siya dito. Bago sila lumabas ng store ng kanyang mama, para si Melvin naman ang ibili nila ng maisusuot. Bumili rin siya ng makeup para maayos niya ang sarili at mas magmukhang presentable sa harap ng pamilya ni Drake. Pag nagkita sila mamaya ni Drake, ibabalik niya dito ang wallet at credit card niya. Yung perang nakuha niya, utay-utay na lamang niyang babayaran. Saktong 1 PM na ng hapon nang makauwi sila ng bahay. Dumiretso siya ng kanyang kwarto. Ipinahinga niya ang kanyang katawan. Nakaramdam siya ng antok, kaya nag-set muna siya ng alarm. Kailangan niyang gumising bago mag alas 5 ng hapon. Kailangan din niyang ihanda ang sarili sa pag-arte mamaya bilang isang sweet and caring fiancé. Kung hindi, tiyak malalagot na naman siya kay Drake. Hindi siya makapaniwala sa nakikitang refleksyon sa salamin. Siya ba talaga to? O namamalikmata lamang siya? Ipinikit mulat niya ang kanyang mga mata para makasiguradong hindi siya niloloko ng kanyang paningin. Pero totoo, siya talagang babae sa salamin. Hinayaan lamang niya nakalugay ang kanyang mahabang buhok. Nagpahid siya ng manipis na makeup sa kanyang muka at natural color ng lipstick. Ngayon lamang niya napagtanto na maganda pala siya. Pero hindi maitatago sa kanyang mga mata ang nakatagong lungkot. Nginitian niya ang babae sa salamin na gumanti naman ang ngiti sa kanya. Galingan mong umarte ha. Para naman matuwa sa'yo si Drake. Anya. Napalingon siya sa pinto ng kumatok yun. Bukas yan. Anya. Nasa ibaba na si Drake. Wika ng kanyang mama. Namangha din siya sa pagbabago ng itsura nito. Mula sa pagiging losyang, parang naging sophisticated ang look nito ngayon. Ang ganda mo ma, baka makatisod ka pa. Biro niya. Naku ang batang to, alam mo namang hindi ko kayang palitan ng papa mo. Naitirik niya ang mata. Wag na po kayong umasang babalik pa siya. Kalimutan niyo na siya mama. Move on din pag may time. Anya. Hay nako, halika na at nag-iintay na si Drake sa ibaba. Ayan ito sa kanya na nagpatiuna ng lumabas. Sige po, Anya. Kinuha niya ang kanyang pouch at sumunod na dito. Blankong mukha ni Drake ang nadatnan nila sa living room. Why you are taking so long? Tulad nito ay sa malamig na tinig. Hindi malang nagandahan sa akin. Kailan mo kayo makikitang maganda ako? Sorry, Anya.
let's go. Sagot naman ito. Nahinawakan siya sa kamay. Napakislot naman siya nang maglapat ang balat nila. Tiningnan niya ng palihim si Drake. Parang walang epekto dito ang pagkakadikit ng balat nila. Hawak pa rin ito ang kamay niya nang lumabas sila ng bahay. 2 sasakyan ang nakapark. Ang isa ay ang laging ginagamit ni Drake at ang isa naman ay bago sa kanyang paningin. Nakita niya si Jason na nakasandal sa kotse habang naghihintay sa kanila at hindi nakaligtas sa paningin niya ang paghanga sa mata nito habang nakatingin sa kanya. Binawi niya agad ang tingin dito. Tumigil sila sa tapat ng bagong sasakyan. Kumilid si Drake sa may driver's side at sumakay. Ilang saglit siyang naghintay sa labas ng sasakyan sa pag-aakala na pagbubuksan siya nito ng pinto. Pero hindi. Bumaba ang salaming bintana ng kotse at nakita niya ang nakasimangot na mukha ni Drake. Tatanga ka na lang ba dyan o sasakay ka? Inis na bulyaw nito sa kanya. Huminga siya ng malalim para kalamahin ang bumabagong inis sa dibdib niya. Kahit kailan talaga, napaka-ungentleman ng lalaking to. Binuksan niya ang pinto ng kotse at halos makalas ng pinto ng kotse sa lakas ng pagkakasara niya. Galit ka ba? Inis na wika ni Drake na salubong ang kilay na nakatingin sa kanya. Ngumiti siya ng malapad dito. Ngiting nakakaloko. Ako? Galit? Hindi may dapat pa akong ikagalit. Nakangiting tura niya. Mabuti naman kung ganun, sabi nito. Natanaw naman niya ang kanyang mama at si Melvin na sa kotseng minamaneho naman ni Jason sumakay. Katulad ng sinabi, umarte kang parang mahal mo ko. Gusto kong makita ng mamagulang ko na nagmamahalan tayo. Umuwi pa sila mula sa Amerika para makita ka. Kaya ayoko silang ma-disappoint pag nakita nilang hindi tayo magkasundo. Naiintindihan mo? Oo, maikling sabi niya. Good. Sagot naman ito bago pinatakbo ang sasakyan. Hindi naman mahirap para sa kanya ang gusto nitong gawin. Ang mahirap pag umarte itong mahal siya, baka madala siya sa drama nito. Isipin pa lang niyang sweeto sa kanya, para nang maraming paru-parong nagliliparan sa tiyan niya. Paano pa kaya kung kaharap na nila ang mga magulang nito at umaarting mahal nilang isa't isa? Ay Diyos ko, help me po. Wala silang imikan habang biyahe, hanggang tumigil ang kotse nito sa harap na isang malamansyong bahay. Bumaba ito ng kotse, at takma na rin sana siyang bababa nang pagbuksan siya nito ng pinto. Takang-taka namang tumingin siya dito. Part ito ng acting natin so wag kang umasa na palagi ko itong gagawin. Masungit na sabi nito. Hindi naman siya nagkomento pa at ibinaling ang tingin sa malaking bahay. Ilang saglit pa, dumating naman ang kanyang mga mama. Nakitang-kita ang pagkamangha sa pagkakatingin sa malaking bahay. Pero hindi ito nagkomento. Nanatili lamang itong nakatingin. Wow, Kuya Astig! Ito na pa yung bahay mo? Ang ganda! Parang palasyo. Si Melvin, nabilog ang mga mata. No, bahay ito ng mga magulang ko. Let's go na sa loob. Aya nito na muling hinawakan ang kanyang kamay. Ito na. It's acting time. Anya sa isip. Bubukas ang front door at inluwanon ang isang may edad na babae at lalaki na kahit may katandaan na, nababakas pa rin ang kagandahan ng babae at kagapuhan ng lalaki na kahawig ni Drake. Kaya kung hindi siya nagkakamali, ito ang mamagulang nito. Agad ngumiti ang babae at ibinuka ang 2 braso nito. My baby, masayang anas nito na agad lumapit sa kanila at niyakap si Drake. Nanatili namang seryoso ang matandang lalaki na hindi umaalis sa pinagkakatayuan nito. Alam na niya kung saan nagbana si Drake. Allison, nakangiting baling naman ito sa kanya. Nahihiyang tumango siya. Oh iha, I'm your mama Arabella. Masayang sabi nito na agad siyang niyakap at hinagkan sa pisngi. At siya ang papasak mo. Anito, nasiniyan niya sang lumapit ang matandang lalaki na agad namang tumalima. Magandang gabi po, bati niya. Ganun din sa'yo. Sabi nito na bahagyang ngumiti. Ma, pa, ito po ang magulang ni Allison at ang kanyang kapatid, Ani Drake. Hello balae. Anas ng mama ni Drake na agad lumapit at nakipagbeso-beso sa mama niya. Para namang hindi alam ng mama niya ang gagawin. Nakipagkamay naman ang papa ni Drake sa kanya.
Halina kayo sa loob at naghihintay na ang pagkain, sabi ng papa ni Drake. Lahat naman sila ay sumunod sa sinabi nito at sabay-sabay silang pumasok sa loob ng malaking bahay. Dumiretso silang lahat sa dining area at tumambad sa kanila ang napakaraming pagkain sa table na para bang fiesta. Pinaghila siya ng silya ni Drake para makaupo. Kumain muna tayong lahat bago tayo magkwentuhan. Excited na sabi ni Arabella. Hindi niya mapigilan ang sariling humanga sa angking kabaitan at kagandahan nito. Dahil kahit mayaman, hindi pala tumata pobre at masungit. Hindi tulad ang anak nito, nasaksakan ng sama ng ugali. Katulad ng napag-usapan nila ni Drake, naging sweet siya. Pinaglalagay niya to ng pagkain sa plato nito. Ngumiti naman to. Namuntikan ang ikalaglag niya sa kanyang kinauupuan. For the first time, nakita niya itong ngumiti. Muntikan ang matunaw ang puso niya sa ngiting yun. Thank you, babe. Malambing na sabi nito. Welcome, babe. Malambing ding anas niya. Nakangiti namang nakatingin sa kanila si Arabella. Ang sweet naman ng mga batang to. Napakasaya ko at ikaw ang mapapangasawa ng anak ko. Wika nito. Thank you po, ma'am. Sagot niya. Oh no, Allison. Just call me mama, okay? Nito. Opo, mama. Nahihiyang sabi niya. Bebo, anya na inuumang kay Drake ang isang kutsara ng kanin at ulam. Ngumiti naman ito bago binuka ang bibig. Isinubo naman niya dito ang pagkain at halos hindi pa nito nalulunok ang pagkain nang muli niya tong subuan ng isang kutsarang pagkain. Baby, sa pa oh. Alok muli niya dito. May laman pa ang bibig ko. Sabi naman ito habang ngumunguya. Lumabi siya. Please, tatanggihan mo ba ako, babe? Kunway malungkot ni sabi niya. Lihim itong tumingin ng masama sa kanya, pero nginitian lamang niya to. Wala namang nagawang ibinuka na lamang nito ang bibig. Lihim siyang napatawa. Halos bumukol na kasi sa pisngi nito ang pagkain sa loob ng bibig. Makahulugang tumingin to sa kanya na parang alam nito na sinasadya niya yung gawin. Kahit papano, nakaganti din. Nagdidiwang na sabi niya sa isip.